1551. Iniskan ni Phoenix ang kanyang paligid bago dumapo ang kanyang tingin sa Scarface. Bukod kay Kalex, ang Scarface ay itinuturing na pinakamakapangyarihan sa Coliseum. Kilala siya bilang second in command. Dahil wala si Kalex, Scarface lang ang nakakausap niya. Nasa miserableng kalagayan si Scarface. Nang makitang nabali ang kanyang kamay ni Megahead, sa isang mahigpit na ekspresyon, nagtanong si Phoenix, "Scarface, sabihin mo sa akin, patay na ba talaga si Kalex?" Nabalot ng kalungkutan ang Scarface habang umiiyak siya. "MS, Phoenix, sa tingin mo ba gagamitin natin ang buhay ng ating Centurion bilang biro? Patay na talaga si Mr. Kalex. Kailangan mong ipaghiganti siya para sa atin." Nagpatuloy siya sa paghikbi. Huminga ng malalim si Phoenix at muling pinagmasdan ang paligid. Hindi siya mapakali. "Pumasok ka at ipaliwanag sa akin ang kabuuan ng sitwasyon." Siyempre, dinala ni Phoenix ang Scarface sa isang maliit na opisina na nasa tabi nila. Mabilis siyang nakahanap ng medical kit para linisin ang mga sugat ni Scarface bago nagtanong. "Sabihin mo sa akin kung paano nangyari ang lahat ng ito." Sa makatuwid, tinabi sa kanya ng Scarface ang tungkol sa sitwasyon ng detalyado. Matapos marinig iyon, si Phoenix ay natulala ng mahabang sandali. "Apollyon from Archfiends. Paano niya naabot si Archduke nang walang tumulong sa kanya? Binigyan ba siya ng isang centurion ng mga payo? Gayunpaman, hindi iyon posible. Upang maiwasan ang anumang kontuberniya sa labas ng distrito na hamanin ang aming awtoridad. Sumang-ayon kaming panatilihing lihim sa kanila ang pamamaraan." Sumagot kaagad si Scarface. "Oh, right. MS, Phoenix, hindi na si Apollyon si Decanes. May ibang pumalit sa kanya." "Oh," nagyusisi si Phoenix sa Scarface. "Di ba sabi mo si Apollyon ang pinakamalakas na Decana sa Outer District? Paano siya pinalitan ng isang tao?" Mabilis na sumagot si Scarface. "MS, si Phoenix, isang bagong dating ay tinalo si Apollyon. Kaya ang huli ay kusang loob na nagbitiw sa kanyang posisyon bilang Decanas para sa kanya." "Oh, tama. Tiyak na ipinahihiwatig ni Apollyon na ang bagong dating ang tumulong sa kanya sa pagpapabuti ng kanyang kakayahan. Pinaghihinalaan ko na ang bagong dating ay isang mandirigma." Naintriga agad si Phoenix sa bagong dating. Isang bagong dating. Ano siya? Gaano na siya katagal dito? May ginawa ba siyang espesyal o nakakagulat? Sagot ni Scarface. "Hindi ako sigurado. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa kanya. Dahil hindi ko pa siya narinig noon." Tumanggaw si Phoenix. "Lahat tama. Naiintindihan ko. Ang susi sa bagay na ito ay nasa bagong dating na ito. Magpapadala ako ng isang tao upang tingnan ito." Umihikbi si Scarface at malungkot na sinabi. "MS, Phoenix, kailangan mong maghiganti para kay Mr. Kalex. Namatay siya sa isang kakila-kilabot na kamatayan." Paghihiganti. Hindi napigilan ni Phoenix na mapamura sa loob. "Bakit ko sasaktan ang isang buhay na tao para sa isang patay na tao? Siguradong baliw ka. Huwag mong subukang kunin ang moral na batayan sa akin. Hindi ako magpapaapekto." Gayunpaman, hindi niya tahasan ang pagtanggi sa kanya. Malumanay na tanong niya, "Scarface, tanungin kita, sino ang mas makapangyarihan? Si Kalex o ako?" Pinag-isipan ito ni Scarface saglit bago sumagot. "Sa tingin ko may sarili kayong lakas." "Sige." Tumanggaw si Phoenix. "Tapos, nabanggit mo na tinulungan ng bisita si Apollyon sa pagpapalakas ng kanyang kakayahan. Kaya, sa tingin mo ba mas malakas ang bagong dating o si Apollyon?" Sumagot si Scarface. "Logically speaking, dapat mas malakas ang bagong dating. Tama iyan. Dahil pinatay ni Apollyon si Kalex. Sa tingin mo kaya kung manalo laban kay Apollyon at sa bagong dating?" Kung gayon, pahayag ni Phoenix. Scarface nag-alinlangan. Bumantong hininga si Phoenix at nagpatuloy. "Upang maging ganap na tapat sa iyo, Scarface, mas gusto kong ipaghiganti si Kalex kaysa sa iyo. Gayunpaman, kung gagawin ko ito,
Walang alinlangan na mamamatay ako o makakaranas ng matinding pinsala. Ang labanang ito ay maaaring magresulta sa pagkamatay ng Phoenix Ion. Wala ka ring matutuluyan sa puntong iyon. Hindi ako makatayo habang ang aking mga kasama ay namamatay ng walang kabuluhan. Kaya naman, pinipigilan ko lang ang sarili ko na maghayganti kay Calyx alang-alang sa Phoenix Ion. Siyempre, susuportahan kita ng buo sa iyong mga pagsisikap na makaganti kay Calyx. Gayunpaman, magiging tayong dalawa lang. Hindi namin ay drag ang Phoenix Ion dito. Ano sa tingin mo? Kabanata 2552. Bagamat nakangiti si Scarface. Nagmumura siya sa loob. Baliw ka ba? Bakit ko ipaghihiganti ang isang patay na tao? Tumigil sa pangangarap. Bakit ko gagawin iyon kung maaari kong aipanga ko ang aking katapatan sa iba? Siyempre, hindi niya binigkas ang kanyang mga iniisip. Nagkunwari siyang nag-isip bago bumantong hininga. Kahit masama ang pakiramdam ko para kay Mr. Calyx, ang sinabi mo ay may perpektong kahulugan. Hindi tayo dapat patuloy na nabubuhay para sa mga patay. Hindi loyalty yan. Iyan ay pagiging walang ingat. Naniniwala ako na hindi rin iyon ang gusto ni Mr. Calyx para sa atin. Isa pa, kung magpapatuloy tayo, baka masangkot ang mga kasama natin sa Phoenix Ion. Magiging unfair iyon sa kanila. Gagawin ko ang sinabi mo. Tumango si Phoenix bilang kasiyahan. Sige, natutuwa akong naiintindihan mo ang aking intensyon. Lahat tama. Tatanggapin ko lahat ng lalaki mo. Maaari nating pag-usapan kung paano sila tumira rito. Nagpasalamat si Scarface. Salamat, MS. Phoenix. May utang kami sa iyo. Kaya handa kaming gawin ang anumang hilingin mo nang walang pag-aalinlangan. With that, tumalikod siya at umalis. Tinawag ni Phoenix ang kanyang 4 na gwardya. Ang 4 na gwardya na ito ay ang kanyang mga pinagkakatiwalaang aide at kadalasang ginagawa ang kanyang sobrang confidential na mga gawain. Ang pinuno ng mga gwardya ay si Declan Cook. Napansin ng 4 na gwardya ang nag-aalalang ekspresyon ni Phoenix at napagtanto na tiyak na nakatagpo siya ng isang nakababahalang bagay. Pinasag muna ni Declan ang katahimikan. MS. Phoenix. Mangyaring huwag mag-atubiling ibahagi sa amin ang iyong mga alalahanin. Sagot ni Phoenix. It's not a worry. Kaya lang medyo hindi mapalagay ang pakiramdam ko. Oh. Curious na tanong ni Declan. MS. Phoenix. Bakit hindi ka mapakali? Napabuntong hininga si Phoenix. I don't think the newcomer is a simple character. Feeling ko baka maging threat siya. Sagot ni Declan. Hindi ba madali? Mapapatay na lang natin siya. Sumang-ayon naman sa kanya ang 3 pang guard at sabay-sabay na tumango. Tumawa si Phoenix bilang pagbibitiw. Ang kanyang 4 na gwardya ay may talino sa lahat ng bagay. Maliban sa mga ito ay hindi masyadong matalino. Palagi nilang ginusto ang paggamit ng malupit na puwersa upang malutas ang mga problema. Nangangahulugan ito na hindi sila magiging angkop na maging pinuno. Maaari lamang silang maging subordinate. Pahayag ni Phoenix. Huwag maging walang ingat. Bagamat hindi ako mapalagay sa bagong dating. Tinasabi sa akin ng sixth sense ko na hindi natin siya kaaway. Nataranta ang 4 na gwardya. Hindi ba't nakaramdam siya ng pagkabalisa sa bagong dating? Kung gayon, bakit hindi ang bagong dating ang ating kalaban? Ito ay katawa-tawa. Nagpatuloy si Phoenix. May misyon ako para sa inyo. Nang marinig iyon ng 4 na gwardya, naging solemn na kaagad ang kanilang mga ekspresyon. MS. Phoenix. Pakiutos. Pahayag ni Phoenix. Imbestigahan ang bagong dating. Suriin ang kanyang background. Gayun din. Sila ay darating sa distrito ng Centuria sa lalong madaling panahon. Kapag nangyari iyon, kayo ang gaganap bilang aking kinatawan at ipapadala ang aking mga pagbati sa kanya. Bahagyang nadismaya si Declan nang marinig iyon at sinabing, MS. Phoenix. Hindi ba ito nakakasira ng ating reputasyon? Sila ang mga bagong dating at dapat sila ang nagpapadala ng kanilang mga pagbati. Gayunpaman, ito ay kabaligtaran ngayon. Ikaw na muna ang mag-greet. Sagot ni Phoenix. Just follow my instructions. Huwag kang mag-alala.
Alam ko ang aking ginagawa. Nang marinig iyon, wala nang ibang masabi si Declan. Matigas niyang tinanggo ang ulo. Sige, mabilis na lumipas ang 3 araw. Ang contubernium ni Dexter ay handang pumasok sa distrito ng Centuria anumang oras. Halos gumaling na ang mga sugat ni Apollyon. Ang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili ng isang Archduke warrior, lalo na ang isa na dati ng mandirigma ng half-king class, ay napakabilis pa rin. Halos 100 beses na higit pa sa karaniwang tao. Nakalakad na si Apollyon ng normal. Nang makalakad na siya ay agad niyang dinala si Florete kay Dexter. Ginoo, Cruz, halos gumaling na ako. Kailan tayo papasok sa distrito ng Centuria? Kabanata 2553. Nag-aalala siyang baka mawala ng oras si Dexter sa pagpasok sa distrito ni Centuria dahil sa kanya. Kaya dali-dali siyang lumapit para hanapin ang huli. Nakatingin kay Apollyon at sa kanyang asawang si Florete. Tinabi ni Dexter, Apollyon, sigurado ba kayong dalawa na gusto ninyong sundan ako sa distrito ng Centuria? Kung mananatili ka rito, magagawa mong mamuhay ng regular at mapayapang buhay. Gayunpaman, sa sandaling makapasok ka sa distrito ng Centuria, palagi kang haharap sa mga mapanganib na labanan tulad nito. Kung mamatay ang isa sa inyo, hindi na kayo magkikitang muli. Matigas na sagot ni Apollyon. Mr. Cruz, iniligtas mo ang aking buhay. Kaya hindi ko iisiping ipagsapalaran ang aking buhay para sa iyo. Bukod, ang mga tao ay dapat palaging magsikap para sa kadakilaan. Hindi ako papayag na magdusa ang babae ko sa tabi ko sa maduming lugar na ito. Napatingin si Dexter kay Florete. Ano naman sayo? Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon tulad ng sa kanyang asawa. Nananatili ako sa tabi ni Apollyon sa buong buhay ko. At susundan ko siya saan man siya magpunta. Tumanggo si Dexter. Isang kirot ng damdamin ang bumalot sa kanyang kalooban dahil sa hindi natitinag na pagmamahalan ng mag-asawa sa isa't isa ay bigla niyang na-miss si Lacey. Tinabi sa kanya ni Lacey ang parehong bagay noong nakaraan. Ngunit ngayon, hindi niya alam kung nasaan siya o kung paano siya ililigtas. T.S. The asterisk man T.S. Hindi kita bibitawan ng madali. Tumayo si Dexter at sinabing, Tara na, papasok na tayo sa distrito ng Centuria. Tara na, nagmarcha ang partido patungo sa distrito ng Centuria sa pangunguna ni Dexter. Hindi nagtagal, nakarating sila sa hangganan. Nang malapit na silang tumuntong sa distrito ng Centuria, inunat ni Dexter ang kanyang kamay para itigil ang party. Tumigil ka, tumigil ang lahat. Agad na itinigil ng kanyang mga nasasakupan ang kanilang pasulong na galaw at hinintay ang kanyang pagtuturo. Dexter uttered, papasok na tayo sa distrito ng Centuria pagkatapos nito. Dahil naalis na natin ang isang centurion. Maaaring ituring tayo ng ibang mga centurion bilang kanilang kaaway. Kaya maaaring may iba pang Centuria na naghihintay na tambangan tayo patungo sa ating destinasyon. Ang bawat isa ay kailangang manatiling mas mapagbantay. At kung sino man ang nakakaramdam ng isang bagay ay hindi dapat ipaalam sa akin kaagad. Naiintindihan. Nakuha ko. Inintay ng party na matapos si Dexter sa pagbibigay ng mga order bago sila nagpatuloy sa pagsulong. Nanguna si Dexter gaya ng nakagawian habang ang iba pang 9 na dekani ay pamwesto sa kaliwa at kanang gilid habang binabantayan nila ang mga pakpak. Ibinigay na ni Johan kay Dexter ang mapa sa kinaroroonan ng base ni Calex. Kaya ginabayan ni Dexter ang kanyang mga tauhan habang sumusugod sila sa direksyon ng base. Kakabutihang palad, hindi sila tinambangan ng ibang Centurias habang papunta sa base o natitised sa anumang gulo. Masyadong maayos ang kanilang paglalakbay hanggang sa medyo kakaiba. Wala nang laman ang base ni Calex. Isang bakanteng gusali na lang ang naiwan. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay mas maluho kaysa kay Apollyon. Inutusan ni Dexter ang kanyang 10 dekani. Lahat kayo ay maaaring magdirekta sa mga tropa na manirahan. I'll scout around the area. Oo, Mr. Cruz. Nag-aalala si Dexter na baka mag-set up ang ibang Centurias ng mga bitag malapit sa base. Kaya nagpasya siyang tumingin sa paligid para maging ligtas. Kasunod nito,
Biglang sumigaw ang 4 na taong nakatalaga sa pagbabantay sa mga pinto. Mag-ingat, may darating. Manatiling alerto. Lahat. Napag-alaman ng lahat na ang mga tagalabas na bibisita sa base sa oras na iyon ay malamang na hindi pala kaibigan. Kaya't may mga bantay sila. Nanguna ang 10 dekani habang nakatitig sa unahan sa papasok na party. Ang paparating na grupo ay walang iba kundi ang 4 na bodyguard mula sa Phoenix Ion. Na inatas ang magpadala ng pagbati ni Phoenix Ion sa mga tropa ni Dexter. Sumigaw si Apollyon. Tumigil ka nga dyan. Huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa kung gagawa ka ng isa pang hakbang pasulong. Sandaling natulala ang 4 na guardians bago sila nagalit. The asterisk man ikaw. Nandito kami upang magpadala ng aming pagbati. Gayunpaman ganito ang iyong pagtanggap sa amin. Isinasantibi ang aming kilalang katayuan sa Thies Island. Dapat ay iginalang ninyo kaming lahat ng may higit na paggalang dahil lang sa mas maaga kaming dumating dito kaysa sa inyo. Dahil kami ay itinuturing na inyong mga nakatatanda. Nang malapit nang maglabas ng galit ang 4 na bodyguard. Naalala nila ang paalala ni Phoenix. Sa huli, wala silang ibang pagpipilian kundi pigilin ang kanilang galit at huminto. Ang pinuno ng mga bodyguard, si Declan, ay malamig na nagsalita. Sa palagay ko lahat kayo ay mga bagong dating. Sumagot si Apollyon. Tama. Sabihin mo sa boss mo na lumabas at makipagkita sa akin. May pag-uusapan ako sa kanya. Sino ka? Bakit mo gustong makipagkita sa boss namin? Galing kami sa Phoenix Ion. Ang 4 na bodyguard ni MS. Phoenix, pakisabi sa boss mo na magpakita kaagad dahil kailangan ko siyang makausap. Kabanata 2554. Ipinahiwatig ni Declan na si Apollyon at ang iba pa ay hindi kwalipikadong makipag-usap sa kanya. Sabi ni Apollyon, I'm sorry. Wala ang boss namin ngayon. Kalalabas lang talaga ni Dexter. Ngunit hindi naniniwala si Declan na mangyayari iyon. Nasa ilalim siya ng pag-aakalang sadyang pinipigilan sila ni Apollyon na makipagkita kay Dexter. Kung hindi pa ulit-ulit na pinaalalahanan sila ni Phoenix na huwag gumawa ng anumang gulo. Ang 4 na bodyguard ay nagdulot ng kanilang galit kay Apollyon at sa iba pa. Sa huli, napigilan ni Declan ang kanyang matinding galit. Sige. Maaari mong ipasa ang mensaheng ito sa iyong boss. Ang aming Centurion, MS, Phoenix, ay nais na tanggapin ka sa distritong ito at sana ay masanay ka sa pamumuhay ni Centuria. Gayun din, dahil magiging magkapitbahay tayo sa hinaharap. Mangyaring huwag mag-atubiling ipaalam sa amin kung kailangan mo ng anumang tulong. Tutulong ang Phoenix Ion hanggat ito ay nasa ating mga kakayahan. Ang Phoenix Ion ay naglalayo na pasiglahin ang isang mabuting relasyon sa iyo sa halip na maging iyong kaaway. Nakahinga ng maluwag si Apollyon matapos malaman na wala silang sinasadyang masama. Sige, ibibigay ko ang mensaheng ito sa ating Centurion. Tara na. Umalis si Declan kasama ang 3 pang bodyguard matapos nilang gampanan ang kanilang tungkulin. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, ang mga miyembro sa base ay nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili. Anong meron sa ugali nila? Malinaw na mababa ang tingin nila sa amin. Hindi ako makapaniwala na sinabi pa nila sa amin na huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa kanila. Dapat nating isaalang-alang ang ating sarili na maswerte kung hindi nila tayo susubukan na sipain tayo kapag tayo ay nahulog. Dapat tayong umiwas sa mga taong katulad nila dahil baka sila lang ang mag-target sa atin sa hinaharap. Tama iyan. Ang sino mang mag-alok na tumulong sa amin ng walang dahilan ay tiyak na walang kabuluhan. Samantala, si Declan at ang iba pang bodyguard ay nagrereklamo rin sa kanilang mga sarili. The asterisk man yung mga bobo. Sa palagay mo ba ay nagdusa sila ng ilang uri ng pinsala sa utak habang papunta sila rito? How dare a group of newbies like them disrespects more experienced seniors like us? Siguradong wala silang alam sa status natin sa Thies Island. Sila ay isang grupo lamang ng mga ignorante na tanga. Hindi tayo dapat yumuko sa kanilang antas. Declan,
Ang kanilang kakilakilabot na saloobin ay naglalarawan ng maraming mga potensyal na problema na maaaring lumitaw kung kakampi natin sila. Kaya naman, aasa kami sa iyo na hikayatin si MS Phoenix na muling isaalang-alang ang desisyong ito. Hindi pumayag si Declan. Sa halip, bigla niyang iniunat ang kanyang kamay para pigilan ang 3 pang bodyguard. Anong problema? Nagtataka silang tumingin kay Declan. Sumagot si Declan. May darating. May tao dito. Agad na natense ang quartet. Mabilis silang pamwesto nang magkadikit ang kanilang mga likod at pinagmamasdan ang kanilang paligid. Ang kanilang buhay ay palaging nasa panganib noong sila ay nasa distrito ng Centuria. Lalo na kapag ang naglalakbay na partido ay binubuo lamang ng 3 hanggang 4 na tao. Kaya kailangan nilang seryosohin ang sitwasyong iyon. Hindi nagtagal. Isang puting figure ang lumabas mula sa kalapit na kagubatan ng kawayan. Declan, huwag kang magpanik. Ako ito. Nang mapagtanto ng 4 na bodyguard ang pagkakakilanlan ng puting figure. Nakahinga sila ng maluwag. Ikaw pala, Platinum. Bakit ka mag-isa dito? Ang lalaking iyon, nakasuot ng puting damit, ay ang Centurion of Platinum Ion. Platinum. Karaniwan siyang tinatawag ng mga bodyguard bilang Platinum. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang Platinum ay interesado sa Phoenix. Siya ay hinabol siya ng walang humpay. Ngunit siya ay nanatiling hindi nabigla. Pagkatapos nito, siya ay nasa ilalim ng kanyang balat, na nag-udyok sa kanya na magsimula ng isang digmaan sa pagitan ng 2 Centuries. Ang magkabilang panig ay dumanas ng malaking pagkatalo sa labanang iyon. Kasunod nito, natutunan ni Platinum ang kanyang leksyon at pinahina ang intensity ng kanyang pagsisikap na makuha ang pagmamahal ni Phoenix. Siyempre, hindi siya sumuko sa kanyang layunin sa lahat ng mga taon na iyon. Kaya paminsan-minsan ay banibisita niya si Phoenix para asarin siya. Buong pusong sinabi ni Platinum. Bad mood ako, kaya lumabas ako para mamasyal. Matapos pakinggan ang sagot niya, natuwa ang quartet dahil alam nilang halatang nawawala si Platinum kay Phoenix. Kaya pinili niyang maglibot malapit sa teritoryo ng Phoenix Ion. Hindi nang ahas si Platinum na pumasok sa Phoenix Ion. Tatakot na baka magsimula ang Phoenix ng isa pang todo laban sa pagitan ng 2 grupo. By the way, anong ginagawa niyo? Curious na tanong ni Platinum. Declan uttered. Ayoko ng pag-usapan. Hindi ako sigurado kung narinig mo na ang balita. Pero pinalitan ng bagong promote na Centurion si Calex. Oo, nakuha ko ang hangin sa bagay na iyon. Nakatanggap kami ng utos mula kay MS Phoenix na makipagkita sa bagong Centurion na iyon. Hindi ko maisip ang intensyon ni MS Phoenix sa kagustuhang makipag-alyansa sa kanya. Nako, paano naging qualified ang isang baguhan na tulad niya para makuha ang pabor ni MS Phoenix? Phoenix is being reckless this time. Kabanata 2555. Paano ka wili-wili? Nakuha ng curiosity ang Platinum. Ganyan ba talaga kahanga-hanga ang bagong bata sa block? Pati si Phoenix, mataas ang tingin sa kanya. He blurted out. Sa totoo lang, hindi marami ang maaaring makakuha ng pabor kay Phoenix. At hindi pa siya pumapalakpak sa Platinum hanggang ngayon. Isang ungol ang kumawala sa mga labi ni Declan. Kalokohan. Ang paglalagay sa isang malayo. Trabash na hitsura ay ang pinakamahusay na ginagawa niya. Nang marinig ang mapang-uyam na pahayag na iyon, ibinalik ni Platinum ang isang malungkot na ngiti. Mukhang marami pang dapat matutunan si Phoenix bago niya maisakatuparan ang kanyang obserbasyon. Nga pala, nandito ako ngayon dahil din sa bagong dating na iyon. Napukaw ang interes ng grupo. Platinum, ano ang kailangan mo sa kanya? Platinum flashed sa kanila ng isang misteryosong ngiti sa note na iyon. Lumapit ka, kailangan nating maging discreet. Ang mga pader ay may mga tainga. Alam mo, sa isang iglap ay napapump up silang 4. Walang pagdadalawang isip, sumabay sila sa Platinum. Pagkatapos ay dumating ang pagbigkas ng huli. Mayroon akong plano, ngunit kailangan ko ang iyong tulong. Lahat kami ay tainga. Platinum.
At tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Naging mabuti ka sa amin. Kaya natural na susuklian namin ang kabaitan mo. Sagot ni Declan. Splendid. I need you guys ta. Nang nasa kalagitnaan na si Platinum ng kanyang sentence. Inalog-alog niya ang kanyang braso para ipakita ang isang cleaver sa ilalim mismo ng kanyang mangas. Sa pag-indayog ng cleaver, tumpak niyang nilaslas ang lalamunan ng tatlong gwardya maliban kay Declan. Swoosh! Habang sumasayaw ang cleaver sa hangin. Nahati ang kanilang mga leeg sa lugar. Nagsimulang bumulwak ang dugo na walang nakakapigil. Nanlaki ang mga mata ng tatlo sa gulat. Natuon ang tingin sa Platinum. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga sa hindi makapaniwala. Ngunit sa kasamaang palad, ni isang tunog ay hindi nakuha mula sa kanila. Kaagad pagkatapos, bumagsak sila sa lupa, kahit nasa bingit ng kamatayan. Ayaw pumikit ng kanilang mga mata. Ang tanging nakaligtas ay walang iba kundi si Declan. Gayunpaman at lahat, inihanda na ni Platinum ang kanyang cleaver sa lalamunan ni Declan. Ang huli ay hindi nagpatinag kahit isang pulgada. Matapos panasa ng dugong tumalsik sa kanyang mukha. Sa wakas ay nagpatuloy si Platinum. I need you guys to meet your maker. Tanging ang iyong pagkamatay lamang ang makapagbibigay sa akin ng tulong na kailangan ko. Tulong. Isang mamamatay tao. Buong lakas na sigaw ni Declan habang iniinda niya ang sarili sa takot at bumalik sa realidad. Tumahimik ka. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa leeg ni Declan habang hinihiwa ni Platinum ang balat ng una habang nasa kamay pa rin ang cleaver. Sumisigaw ka ulit, at ito na ang huli mo. Dahil sa pananakot ng ganoon. Nanginginig sa takot si Declan. Ang tanging nasa isip niya ay nagmamadaling humingi ng awa. Please spare me. Platinum. Ako. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Kailangan ako ng pamilya ko. Kung wala na ako, ano ang mangyayari sa kanila? Isang panunuya ang sumisira sa mukha ni Platinum. Gusto mo ba talagang mabuhay? Sabay-sabay na iniangat ni Declan ang kanyang ulo. Oo. Gusto ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Platinum. Gagawin ko ang anumang hilingin mo nang walang pag-aalinlangan mula ngayon. Tumanggaw si Platinum. Sige. Kung ganoon. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon din. Tanungin kita. Sino ang pumatay sa tatlong kasama mo? Nakasuot ng kaina hinalang Min. Tumangala si Declan kay Platinum at sumagot. Iyo. What the F***? Agad na lumipad ang Platinum sa hawakan. Kailan mo pa ako nakitang nakipagkamay sa kanila? Kitang-kita mo na ginawa ito ng bagong lalaki sa kanila. Hindi ba? Namulat ang pag-unawa kay Declan noon at doon. Itinuring niya na ang Platinum ay dapat na sinusubukang pasiglahin ang siga ng labanan dahil sa paninibugho dahil ang Phoenix ay nagustuhan ang bagong dating. Sa isang iglap, inihilig ni Declan ang kanyang ulo. Oo. Ang bagong dating ang pumatay. Hindi ikaw. Nagtanong muli si Platinum. So, bakit niya binawian ng buhay? Ha? Ano ang sinusubukan niyang hilahin? Natigilan sa tanong niya si Declan. Kay pwede mo ba akong paliwanagan? Kung magtatanong ako, ang daming creepy. Paano ko malalaman ang dahilan sa likod ng massacre na ito? Bamuka ang labi ni Platinum at ibinahagi ang nasa isip niya. Dahil iniisip niya na hindi kakarapat dapat sa kanila. Mga Phoenix Ion, ang ginawa ninyong pagpapadala ng mga embahador para makipag-alyansa sa kanila ay karaniwang kahihiyan. At kaya, nagpatuloy siya sa pagpatay dahil sa galit. Mas time na tumanggo si Declan. Ito na. Tama ka. Napakayabang ng bagong dating. Patuloy na minamaliit kami. Nagsalita pa siya ng masama tungkol kay MS Phoenix, na sinasabi kung gaano siya hindi karapat dapat sa mas mataas na katayuan. Noon nagsimulang aprobahan ng Platinum si Declan. Mabuti. Ngayon ay mas katulad nito. Muntik ko nang makalimutan. Paano na ang iyong mga kasamahan ay namatay sa kanyang mga kamay? Ngunit nagawa mong manatiling buhay upang ikwento ang kwento. Kabanata 2556. Tumakbo ako sa bilis ng kidlat. Hindi niya naabutan. And that was how I survived. Ang tugon ni Declan.
Nawala ng pagsasalita si Platinum nang marinig niya ang ganoong uri ng feedback. Siguradong nasira ng utak nitong si Declan kahit papaano. Anong tanga? Dapat ay pinapunta ko siya sa kanyang libingan at ginamit ang isa pang bantay upang ipasa ang mensahe. Hindi niya maiwasang mag-alala na baka mad-ulash si Declan at masira ang kanyang grand scheme. Tagutin mo ito kung gusto ni Calex na kitilin ang buhay mo. Tatingin mo ba matatakasan mo siya? Isa pang tanong ang ibinato ni Platinum. Habang pinag-iisipan ito ni Declan. Sa huli ay umiling siya at sinabing, malamang hindi. Yan ba dapat ang findings mo? What makes you think that you can get away from that new guy? Since nagawa niyang tanggalin si Calex. Halatang mas malakas siya kay Calex. Nako, walang maibigay na sagot si Declan dyan. Ang mga ideya ay patuloy na itinakda ng Platinum. Tinasadya kanyang bitawan dahil kailangan niyang ibigay ang kanyang mga salita kay Phoenix. Inutusan pa niya ang Phoenix na magpasakop sa kanya sa loob ng 3 araw. O siya ang manguna sa isang todo-ataking pag-atake para puksain ang Phoenix Iron. Tinampol ni Declan ang sariling noo at sumang-ayon. Tama. Iyan ay isang mahusay na paraan upang ilagay ito. Yun lang sasabihin ko. Nakayukong sabi ni Platinum. Tama na. Dapat pumunta ka. Kung maglakas loob kang ipagkanulo ako. Sisiguraduhin kong ipapadala ang bawat miyembro ng iyong pamilya hanggang 6 na talampakan. Seryoso ako. Ipinilig ni Declan ang kanyang ulo na parang dito nakasalalay ang kanyang buhay. Sigurado ka, Platinum. Hindi ako mangangahas. Kahit sa 1,000,000 taon. Noon lamang nasiyahan ang Platinum sa kinalabasan. Inihilig niya ang kanyang ulo at nag-utos. Go now. Dahil doon, takot na tumakbo si Declan. Matapos maglakad ng medyo malayo. Siya, sa wakas, ay huminto upang huminga ng malalim bago bumagsak sa lupa at humihingal. Sa pagkakataong iyon, basang-basa na siya sa pawis. Ano ang dapat kong gawin? Ano sa mundo ang dapat kong gawin? Parang wala nang makakatulong para pakalmayan ang kanyang nerbiyos. 1/3. Siya ay napunit sa pagitan ng pagsama sa plano ni Platinum at pagbunyag ng buong katotohanan upang ipaghiganti ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Kung susundin niya ang mga tuntunin ni Platinum, mag-uudyok siya ng digmaan sa pagitan ng 2 grupo ng Centuria. At ang pagpanaw ng kanyang mga kasama ay walang kabuluhan. Gayunpaman, kung pipiliin niyang sumalungat sa Platinum, ang huli ay tiyak na susunod sa kanyang mga mahal sa buhay. Kahit papaano ay nagawa nilang manatiling buhay pansamantala. Ang kanilang buhay ay hindi na muling magiging mapayapa sa sandaling mapansin sila ng isang centurion. Matapos pag-isipan ang pangyayari, nagngangalit si Declan at bumulong sa sarili. Patawarin mo ako, mga kaibigan ko. Pagtiisan mo pa ako kahit saglit pa. Ang araw na umangat ako sa kapangyarihan ay ang araw na aalisin ko ang Platinum at ipaghiganti kayong lahat. Kaya huwag kayong mag-alala. Pagkatapos magdesisyon, binilisan niya ang lakad habang papunta siya sa base ng Phoenix Iron. Sa pagtapak sa loob ng base, nagsimula siyang sumigaw. May tao. Halika bilis. Masamang balita. May nangyaring kakila-kilabot. Ang lahat ng mga miyembro ng Phoenix Iron ay lumabas sa kanilang mga silid. Nagyusisa ng labis. Ano ang mali? Anong nangyari? Declan. Hindi pa kita nakitang ganito katakot. Panic strike. Declan revealed. Aking. Napatay ang mga miyembro ko. Ano? Seryoso. Ang madla ay namangha sa kaibuturan. Hindi sila makapaniwala nang ibinalik nila ang tingin sa kanya. Anong sinabi mo? Patay na silang 3. Sino ang pumatay sa kanila? Ang mga pagkamatay ay karaniwan sa distrito ng Centuria. Ngunit ang mga nawala sa hangin ay pawang mga ordinaryong tao. Gayunpaman, si Declan at ang kanyang mga barkada ay hindi basta-bastang karaniwang Joe. Tila ang simbolikong representasyon ng Phoenix Iron, na ipinagmamalaki ang tangkad na walang pangalawa kundi ang Phoenix lamang. Ang pag-aangkin sa buhay ng sino man sa kanila ay automatikong nangangahulugan ng isang deklarasyon ng digmaan sa Phoenix Iron. Ang masaklap pa, 3 sa kanila ang naputol ng ganoon lang. Hindi 1,
Nawala ng pasensya ang mga nanunood at idiniin pa ang bagay na iyon. Sabihin mo sa amin. Sino ang pumatay? Sino pa? Siyempre, ang Centurion na iyon ang tumaas kamakailan sa mga ranggo. Walang choice si Declan kundi magsinungaling. The asterisk starred. Nagkagulo ang buong karamihan. Pinag-uusapan at pinagsabihan ang bagong dating. Sobra na ito. Talagang lumampas siya sa linya. Ang yabang ng mga bagong dating. Ang ilang nerbiyos ay kailangan nilang dalhin kaming mga veterano ng basta-basta. Hindi ko na sila matitiis. To think na hindi pa namin iginiit ang aming dominance. And here they're trying to strike fear into us first. The asterisk man ito. Hindi ko hahayaang madulash ang bagay na ito. Dapat nating hanapin ang hustisya para sa ating mga nasawing kasamahan. MS. Phoenix. Inihiling ko na makipagkrusada tayo laban sa kanila. Ibilang mo kami. Kabanata 2557. Sa wakas dumating na si Phoenix. Maikli niyang mahihinuha kung ano ang nangyari mula sa talakayan ng lahat. Malungkot ang kanyang ekspresyon. At nababalot ng galit ang kanyang mukha. Declan. Sumama ka sa akin. Sige. Agad namang sumunod si Declan sa likod ni Phoenix. At pumasok siya sa kwarto niya. Isinara ni Phoenix ang pinto. At napunta sa kanya ang nagbabagang tingin nito. Sabihin mo sa akin. Declan. Pinatay ba talaga ng bagong dating ang tatlong gwardya na iyon? Tinubukan ni Declan na magmukhang kalmado kahit na ang kanyang puso ay tumitibok. Siyempre. Totoo po MS. Phoenix. Paano ako magbibiro tungkol dito? Nagdududang tanong ni Phoenix. Bakit nila gagawin iyon? Hindi ba iyon ang paghuhukay ng sarili nilang libingan? Sumagot si Declan. Ang mga taong iyon ay labis na mayabang. Ano ang pumipigil sa kanila sa anumang bagay? Nagtanong si Phoenix. Maaari ba na kayo ay nag-udyok sa kanila nang walang ingat? Malinaw naman si Phoenix sa ugali ni Declan at ng iba pa. May kakayahan silang gumawa ng gulo kahit wala. Hindi ko dapat hinayaan silang apat sa misyon na ito. Declan declared. Wala kaming kasalanan. MS. Phoenix. Kinausap namin sila ng magalang. Ngunit pakiramdam nila ay nasa ilalim kami nila at hindi karapat dapat na makipag-usap sa kanila. Pinilit nilang makipag-usap sa iyo ng direkta. Tinabi ko sa kanila na ipaparating ko ang kanilang mensahe sa iyo kapag nakabalik ako. Ngunit iginiit nila na minamaliit namin sila sa pamamagitan ng pagpapadala sa aming apat. At gusto nilang bayaran kami ng presyo. Pinatay nila ang tatlo kong kasama pagkatapos noon. Buhuho. MS. Phoenix. Kailangan mong ipaghiganti sila. Tinaas ni Phoenix ang kamay niya. Huwag kang mag-alala. Ang ating bayan ay hindi mamamatay sa walang kabuluhan. Dagdag pa ni Declan. Tinabi din nila na manggenggunas sila sa isang todo-todong pag-atake para puksain ang Phoenix ayon kung hindi tayo susuko sa kanya sa loob ng 3 araw. MS. Phoenix. Wala na tayong masyadong oras. Tumanggaw si Phoenix. Sobra na ito. Nagkamali ako ng paghusga sa ambisyon ng bagong dating na ito. Declan. Pwede ka na munang umalis at magpahinga. Gagawa ako ng plano. Hindi ko ito hahayaang madali. Sige. Dahil doon. Umalis na si Declan. Baka sa mukha niya ang pag-aalinlangan pagkaalis ni Declan. Mukhang hindi malamang na ang isang bagong dating ay kumilos ng walang awa. Hindi dapat ako niloloko ni Declan. Lalong hindi ginagamit ang buhay ng mga kasama niya para magsinungaling sa akin. Hindi alam ni Phoenix kung ano ang gagawin sa kasalukuyang sandali. Matapos itong pag-isipan, tinawag ni Phoenix si Scarface. Nakakasumit lang sa kanya. Nang pumasok si Scarface, yumuko siya at sinabing obsequiously, MS. Phoenix. Paano kita matutulungan? Nagtanong si Phoenix. Scarface. Paano pinag-isa ng bagong dating na iyon ang 10 Cantobernie? Gumamit ba siya ng marahas na paraan? Si Scarface ay taos-pusong tumugon. Ayon sa aming nalalaman, si Dexter Cruz ay hindi gumamit ng marahas na paraan. Dexter Cruz. Nagdududang tanong ni Phoenix. Dexter Cruz ba ang pangalan ng bagong dating na iyon? Tumanggaw si Scarface. Tama iyan. Pahayag ni Phoenix.
Hindi ko alam ang karakter ng lalaking ito. Pero maganda ang pangalan niya na parang matuwid. Ipagpatuloy mo. Nagpatuloy ang Scarface. Pagkatapos palitan ni Dexter si Megahead bilang si Decanes, nakipagsabuatan si Megahead sa iba pang siyam na dekani para pabagsakin siya. Gayunpaman, gumamit si Dexter ng malaking halaga ng espiritual na tubig upang ipagpalit sa napakaraming karne. Ginamit niya ang pagkain upang tuksuhin ang mga dekani at ang kanilang mga tauhan na makipagkamay sa kanya. Sa huli, lahat sila ay nagpasakop kay Dexter matapos hindi makayanan ang tukso. Nagkamali kami ng kalkulasyon ng lakas ng kalaban dahil hindi gumawa ng marahas na paraan si Dexter. Naging sanhi ito ng pagkamatay ni Mr. Kalex sa kanilang mga kamay. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Phoenix at tumango sa mga kakayahan ni Dexter. Madali niyang mapag-isa ang mga koponan sa pamamagitan ng karahasan. Ngunit pinili niyang gumamit ng mas malumanay na diskarte. Hindi siya dapat maging agresibong tao. At wala siyang dahilan para patayin ang ating mga tao. May kakaiba dito. Nagulat si Scarface. MS. Phoenix. Pinaghihinalaan mo si Declan. Sagot ni Phoenix. Hindi ako sigurado. Ngayon ay hinala lang. Magsasagawa ako ng masusing pagsisiyasat sa bagay na ito. Scarface. May gawain ako para sa iyo. Kabanata 2558. Magalang na sagot ni Scarface. Paano ako makakatulong? MS. Phoenix. Gagawin ko ang lahat ng aking pagsisikap upang makumplito ang gawaing ibinigay mo sa akin. Phoenix uttered. Lumapit ka kay Declan at obserbahan mo siya ng palihim. Ipaalam ka agad sa akin kung makatagpo siya ng sino mang kaina hinalang tao o gumawa ng anumang bagay na hindi karaniwan. Tumango si Scarface. Okay. MS. Phoenix. Tiyak na tatapusin ko ang aking gawain. Siya ay nasa mataas na espiritu. Hindi ko inasahan na makakatanggap ako ng ganoong kaalagang gawain sa lalong madaling panahon pagkatapos sumali. Maaari kong palitan si Declan bilang pinagkakatiwalaang aide ng Phoenix kung matagumpay kung natapos ang gawaing ito. Sabi ni Phoenix. Ma'am. Tige lang. Huwag mo akong biguan. Naiwan ang Scarface. May dahilan kung bakit pinili ni Phoenix ang Scarface para isagawa ang misyon na ito. Dahil ang Scarface ay isang tagalabas at walang debosyon sa Phoenix ayon. Ang mga depensa ni Declan laban sa kanya ay dapat na nasa pinakamababa. Abala si Phoenix. Pinatawag niya ang dalawa niyang lalaki para samahan siya sa Centuria ni Dexter para malaman ang totoo. Kasabay nito, halos linisin na ng mga tao sa base ni Dexter ang abandonadong base. Nakahanap silang lahat ng pwesto para makapagpahinga at matulog. At mahigit 20 tao lamang ang naiwan para sa pagbabantay. Sa direksyong timog kanluran, walang humpay na humikab ang tatlo sa mga gwardya. Isang matangkad at payat na gwardya ang nagsabi. Maaari akong magbantay habang nagpapahinga kayong dalawa. Pwede nyo na akong kunin mamaya. Lahat tama. Hindi tinanggihan ng dalawa pang gwardya ang alok niya. Humiga sila at pumikit para makapagpahinga. Isang figurang nakaputi, gayunpaman, ay nagmula sa itaas at dumapo sa harap ng dalawang gwardya na nagsimulang magpahinga sa lupa. Ang sable sa kanyang kamay ay naglaslas ng mabalahibong mga hampas bago dumampi ang kanyang mga paa sa lupa. Naputol agad ang leeg ng dalawang gwardya. Tumalsik ng husto ang dugo. At walang narinig na ingay. Tumama sa likod ng ulo ng gising na gwardya ang figurang nakaputi. Nagdilim ang paningin ng gwardya. At siya ay nahimatay. Sa isang kisap mata, nawala sa manipis na hangin ang figurang nakaputi habang bitbit ang walang malay na gwardya. Masyadong mabilis ang mga galaw ng figure na nakaputi. Ang lahat ay nangyari sa isang kidlat. At ang gising na bantay ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react. Ang figure sa puti ay walang iba kundi ang Platinum. Natural. Ang Platinum ay maghahasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng magkabilang panig. At hindi lamang ng isa. Ang walang malay na gwardya ay malabo na nakaramdam ng malamig na sensasyon na sinusunog ang kanyang mukha. Sa pagkabigla, iminulat niya ang kanyang mga mata upang makita ang isang puting figure na nagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang mukha mula sa isang palanggana. Siya ay sumigaw sa takot.
Tulong. Tulungan mo ako. Malamig na tumawa ang figurang nakaputi. Tumahimik ka. Papatayin kita ngayon kapag sumigaw ka ulit. Nagmamadaling isinara ng gwardya ang kanyang bibig. Ang lalaking ito ay talagang nangangahas na pumatay ng mga tao. At pinatay niya ang aking dalawang kasamahan ngayon lamang. Hindi lang siya malupit kundi mabilis din at napakalakas. Hindi ako ang kapareha niya. Dahil hindi na makatakas ang gwardya. Napayuko na lamang siya sa lupa at nakikiusap sa lalaki na palayain siya. Please, pakiusap ko. Patawarin mo ako. Hindi pwedeng mawala sa akin ang anak ko dahil maliit pa siya. Please, malamig na senggal ni Platinum. Gusto mo bang mabuhay? Agad namang tumango ang guard. Oo, gusto kong mabuhay. Tumugon si Platinum. Dapat mong sundin ang aking mga tagubilin kung gusto mong mabuhay. Oo, oo, oo. Sumagot kaagad ang gwardya. Kaya kung gawin ang lahat ng gusto mong gawin ko basta't iligtas mo ang aking buhay. Tanong ni Platinum. Okay. Sino ang pumatay sa dalawa mong kasama? Nag-isip sandali ang gwardya bago sumagot. Sila. Mismo ang nagtapos ng kanilang buhay. Platinum stated. Nagkakamali ka. Pinatay sila ng isang babaeng nakasuot ng masikip na itim na kasuotang katad. Isang babaeng nakasuot ng itim na suit. Tinanong ng gwardya, sino iyon? Platinum stated, hindi mo kailangang malaman kung sino ito. Kailangan mo lang sundin ang mga utos ko. Kabanata 2559. Sagot ng gwardya, sige, naiintindihan ko. Malupit silang pinatay ng isang babaeng nakasuot ng masikip na itim na katad na kasuotan. Tinanong ni Platinum, bakit hindi ka namatay? Nauutol na sabi ng guard. I run fast enough. So she was not able to catch me. Platinum shook his head in disappointment. Isa pang tanga, sabi ni Platinum. Nasa toilet ka noon. Hindi ka napansin ng mamamatay tao. Ngunit nakita mong pinatay niya ang lahat habang nasa banyo ka. Agad namang tumango ang guard. Naiintindihan ko. Inihilig ni Platinum ang kanyang ulo. Oo, ipagpatuloy mo. Dapat mong sundin ang aking payo at sabihin ito tulad ng itinuro ko sa iyo. Kung hindi, siguradong mamamatay ka, sabi ng guard. Naiintindihan ko. Susundin kita sigurado. Bago umalis ang gwardya. Hindi nakalimutan ni Platinum na makita niya ang bronze plate na dala nito. Nakasulat dito ang salitang, Centurion. Laking gulat ng gwardya. Hindi niya inaasahan na magiging Centurion ang Platinum. Kung ipagkanulo ko ba ang isang Centurion balang araw? Magpapatuloy ba ang buhay namin ng aking mga anak? Talagang hindi. Maaaring patayin sila ng Centurion sa maraming paraan. Wala akong choice kundi linlangan si Mr. Cruz sa pagkakataong ito. Sa pusong hindi mapakali. Kinakabahang bumalik sa pinangyarihan ng krimen ang gwardya. Mabuti na lang at walang nakaalam na namatay na ang dalawang gwardya. All of a sudden, he knelt on the ground and yelled, "Help! Something bad has happened. Someone got killed." Wet. A commotion immediately broke out in the camp that had been quiet just a moment ago. Everyone rushed toward him. What's going on? Oh my goodness. The smell of blood is so strong. Someone's dead. Apollyon was the first to rush over. When he saw the two corpses on the ground, a myriad of expressions flashed across his face. He raised his voice and shouted, "Get ready. Everyone. Get ready. Be prepared to start fighting anytime. An enemy has attacked us. I repeat. An enemy has attacked us." Whoosh! The crowd jumped into action and formed a circular formation swiftly. They circled the crime scene and were on guard. Apollyon looked at the lucky survivor and said, "Tell me what happened." The guard's heart pounded in trepidation. Just now, I was in the toilet. My comrades were guarding here. When I was halfway done, I heard a commotion. So I hurriedly looked toward the source of the sound. Then, I saw a woman wearing a tight-fitting black suit killing them. She is really powerful. The two men did not stand a chance against her. I had wanted to rush over. But,
I knew that even if I rushed over, I would die. So, I could only wait for that women to leave before selling for help. Bigla siyang lumuhad sa lupa at sumigaw. Tulong! May masamang nangyari. May napatay. Ano? Kaagad namang nagkaroon ng kaguluhan sa kampo na kanina patahimik. Lahat ay sumugod sa kanya. Ano? Ano ang nangyayari? Oh my goodness! Napakalakas ng amoy ng dugo. May patay na. Si Apollyon ang unang sumugod. Nang makita niya ang dalawang bangkay sa lupa. Tandamakmak na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Nagtaas siya ng boses at sumigaw. Umanda ka. Lahat. Umanda. Maging handa upang simulan ang pakikipaglaban anumang oras. Isang kalaban ang umatake sa atin. Inuulit ko. Inatake tayo ng isang kaaway. Bush. Ang mga tao ay tumalon sa pagkilos at mabilis na bumuo ng isang pabilog na pormasayon. Inikat nila ang pinangyarihan ng krimen at nakabantay. Tumingin si Apollyon sa maswerteng nakaligtas at sinabing, "Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari." Tumibok ang puso ng guard sa kaba. Ngayon lang. Nasa toilet ako. Nagbabantay ang mga kasama ko dito. Nang nasa kalagitnaan na ako ay may narinig akong nagkakagulo kaya dali-dali akong tumingin sa pinanggalingan ng tunog. Pagkatapos, nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng masikip na itim na suit na pinapatay sila. Makapangyarihan talaga siya. Ang dalawang lalaki ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Gusto ko sanang sumugod. Pero, alam kong kahit sumugod ako, mamamatay ako. Kaya, hintayin ko na lang na umalis ang babaeng iyon bago humingi ng tulong. Isang babaeng nakasuot ng masikip na black suit. Sino yun? Lahat ay naguguluhan. Walang pinaghihinalaan ang guard. Ang sabik na puso ng guard ay tuluyang lumaki. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa entrance ng camp. Halika, may kumakalaban sa aming camp. Malabo ang kanilang pagkakakilanlan. Chitty, nagmura si Apollyon. Bago natin ito ayusin, may ibang gulo na lumitaw. Halika, punta tayo sa entrance. Ang mga tao ay agad na nagsidaw sa entrance. May 3 tao na nakatayo sa entrance ng camp. Isang babae ang nakatayo sa gitna. Kapag ang lahat ay naghasik ng woman, tila ay huminga ng mabilis. Ang babae ay napakaganda at napakaganda ng balat. Hindi siya nababagay sa grupo ng mga lalaki at mga host tulad ng oswan nakatayo sa gitna ng kawen ng mga manok. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagsusuot niya ng oblong body-hugging leotard suit. Ilang tao ang kayang magsuot ng oblong leotard suit sa ganoong lugar. Higit pa rito, dumating siya sa kumpanya sa oras ng insidente. Masyado siyang kainahinala. Pinatay lang niya ang 2 sa aming mga tauhan. Ngunit gusto niyang pumunta rito ng buong tapang upang habulin kami. Sa walang tigil na bully. Napagpasyahan ni Apollyon at ng iba pang tao na ang babae ang mamamatay tao. Isang babaeng nakasuot ng itim na suit. Sino yan? Nataranta ang lahat. Walang pinaghihinalaan ang gwardya. Ang nag-aalalang puso ng gwardya ay tuluyang napanatag. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa pasukan ng kampo. Halika. May papalapit sa kampo namin. Hindi malinaw ang kanilang pagkakakilanlan. Chitty, nagmura si Apollyon. Bago pa natin ito masettle. May gulo na naman. Halika, tere na sa entrance. Agad na tumakbo ang mga tao sa pasukan. May 3 tao na nakatayo sa pasukan ng kampo. May babaeng nakatayo sa gitna. Nang makita ng lahat ang babae ay napabuntong hininga sila. Maganda ang babae at maputi ang balat. Hindi siya nababagay sa grupo ng mga lalaki at para siyang sin na nakatayo sa gitna ng kawen ng mga manok. Ang pinakamahalaga ay nakasuot siya ng itim na leather suit na nakayakap sa katawan. Ilang tao ang kayang magsuot ng itim na leather suit sa ganoong lugar. Higit pa rito, dumating siya sa kampo sa oras ng insidente. Napakahinala niya. Pinatay lang niya ang 2 sa ating mga tauhan. Gayunpaman ay naglakas loob siyang pumunta rito para hamanin tayo. Anong hindi matiis na bully? Napagpasyahan na ni Apollyon at ng iba pa na ang babae ang pumatay. Kabanata 2560. Iniutos ni Apollyon. Palibutan sila.
Si Apollyon at ang kanyang mga tauhan ay may tiwala sa bilang. At hindi sila natakot sa tatlong tao. Agad nilang pinalibutan si Phoenix at ang dalawa pang tao. Samantala, gulat na gulat si Phoenix at ang kanyang mga kampon. Kararating lang nila, ngunit pinalibutan sila ng mga sundalo nang walang sinasabi. Ito ay isang seryosong pagpapakita ng provokasyon. Ang mga lalaki ba doon ay napakarahas at hindi makatwiran. Pakiramdam ni Phoenix, kung ganoon nga, napakataas ng posibilidad na mapatay nila ang tatlo sa kanyang mga bantay. Sa pagkakataong iyon, lumala ng husto ang pagtingin ni Phoenix sa karakter ni Dexter. Napabuntong hininga si Phoenix, parang na-overrate ko yung karakter ni Dexter. Sa hitsura nito, ang aking mga nasasakupan ay pinatay mo. Galit na sagot ni Apollyon. Ha, wala pa kaming sinasabi. Pero inakusahan mo kami sa ginawa mo. Inakusahan ka sa ginawa namin. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong sabihin. Sabi ni Apollyon, may saksi tayo. Hindi mo pa rin ba aaminin? Natarante si Phoenix. Aminin mo ano? Sagot ni Apollyon. Marunong ka talagang mag-artista. Halika, tingnan kung siya ang pumatay sa ating mga kasama. Ang natitirang survivor ay lumakad pasulong at sinuri si Phoenix. Hindi niya nakilala si Phoenix at hindi niya alam kung ang taong gustong suruan ni Platinum ay ang babaeng nakatayo sa harapan niya. He said vaguely, I didn't manage to catch a glimpse of her face. But her attire and figure look a lot like the murderers. Apollyon chuckled coldly. There shouldn't be other women dressed like you on Thea's Island. Are you still going to deny that you are the murderer? The asterisk ilsh T. Phoenix retorted through gritted teeth. I have just arrived here. How can I kill Anyan? Her subordinate hurriedly rushed over and asked. When were your comrades killed? Apollyon replied. Just 10 minutes ago. Phoenix's comrade replied. Then you have wrongly accused MS. Phoenix. We have been working together for half an hour and have just arrived. We did not separate during that time. Apollyon said. You are her subordinate. Naturally. You'll speak up for her. How interesting. Phoenix's smile did not reach her eyes. The perpetrator often accuses others first. Let's put this matter aside first. Do you have an explanation for killing my people? Apollyon replied. Killed your people. Who are you? I don't recognize you. How can I kill your people? Phoenix replied. I'm the Centurion of Phoenix Ion. My name is Phoenix. Apollion's wife, Florette, immediately whispered. Phoenix Ion had a good relationship with Chalizian in the past. She's probably here because of Chali X's death. Malabo niyang sinabi. Hindi ko nasulyapan ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang kasuotan at figure ay kamukha ng mamamatay tao. Malamig na tumawa si Apollyon. Hindi dapat may ibang babaeng nakasuot ng katulad mo sa Thea's Island. Itatanggi mo pa ba na ikaw ang mamamatay tao? The asterisk ilsh T. Bumaba ang ngiping sagot ni Phoenix. Kadadating ko lang dito. Paano ako makakapatay ng tao? Ang kanyang nasasakupan ay nagmamadaling lumapit at nagtanong. Kailan pinatay ang iyong mga kasama? Sumagot si Apollyon. 10 minuto lang ang nakalipas. Sumagot ang kasama ni Phoenix. Kung gayon ay mali ang pagbibintang mo kay MS. Phoenix, kalahating oras na kaming naglalakad at kararating lang. Hindi kami naghiwalay noong mga panahong iyon. Sabi ni Apollyon, you are her subordinate. Natural. Magsasalita ka para sa kanya. Ha? Paano ka wili-wili? Hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti ni Phoenix. Kadalasan ang may gawa ay nagsusumbong muna sa iba. Isantabi muna natin ang usaping ito. Mayroon ka bang paliwanag sa pagpatay sa aking mga tao? Sumagot si Apollyon. Pinatay mo ang iyong mga tao. Sino ka? Hindi kita kilala. Paano ko papatayin ang iyong mga tao? Sumagot si Phoenix. Ako ang Centurion ng Phoenix Ion. Phoenix ang pangalan ko. Agad namang bamulong ang asawa ni Apollyon na si Florette. Maganda ang relasyon ni Phoenix Ion kay Chalizian noon. Nandito siguro siya dahil sa pagkamatay ni Calix. Si Apollyon ay dumating sa o bigla ang realization. Nakita ko,
Nagtataka ako kung bakit ka gagawa ng gulo para sa amin ng walang ayuson. Phoenix, hinarap namin si Calex ng mahina. Ang kanyang mga tungkulin ay masyadong mahina. At siya ay namatay. Siya lamang host kanyang sarili sa Bloom. Higit pa rito, hinawakan niya ang aking asawa sa loob ng maraming taon. I hope already nagpakita sa kanya ng awa sa pamamagitan lamang ng pagkitaw sa kanyang buhay. Sagot ni Phoenix, huwag mong isusuot sa October. Hindi si Calex ang tinutukoy ko kundi ang tatlong subordinate ko. Yung tatlong subordinate mo. Ang tinutukoy mo ba ay ang apat na gwardya na dating dumating? Past ni Apollyon. Siyempre, sabi ni Phoenix. Sumagot si Apollyon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bagamat ang kanilang attitude was bad. At ako ay hindi nasisiyahan. Pumunta sila upang batiin kami. Kahit na hindi tayo nasisiyahan sa kanila. Wala tayong magagawa para patayin sila. Talagang unreasonable ka. Tumawa ng malamig si Phoenix. Hindi nakakaintindi. O grupo ng mga manggugulo. Kalimutan mo na, dahil ito ang cause. Itigil na natin ang pagwawasak ng ating mga hininga. Mula ngayon, magkasalungat na tayo. Tara na, dahil doon. Lumingon si Phoenix at nakasanayang pangunahan ang kanyang mga subordinates. Pakihintay. Biglang bumungad sa kanila ang boses at mahinang boses. Biglang natauhan si Apollyon. Nakita ko. Nagtataka ako kung bakit ka gumagawa ng gulo para sa amin ng walang dahilan. Phoenix, hinamon namin ng patas si Calex. Ang kanyang mga kakayahan ay masyadong mahina. At siya ay namatay. Sarili lang niya ang dapat sisihin. Isa pa, binihag niya ang aking asawa sa loob ng napakaraming taon. Ipinakita ko na sa kanya ang awa sa pamamagitan lamang ng pagkitaw sa kanyang buhay. Sagot ni Phoenix, huwag kang mag-artista. Hindi si Calex ang tinutukoy ko kundi ang tatlo kong subordinate. Yung tatlong subordinate mo. Ang tinutukoy mo ba ay ang apat na gwardya na naunang dumating? Tanong ni Apollyon. Of course. Sabi ni Phoenix. Sumagot si Apollyon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bagaman masama ang kanilang ugali. At medyo hindi ako nasisiyahan. Pumunta sila para kumustahin kami. Kahit na hindi tayo nasisiyahan sa kanila. Wala tayong dahilan para patayin sila. Napaka-unreasonable mo talaga. 2/3. Ha? Tumawa ng mahina si Phoenix. Hindi makatwiran. Ang daming manggugulo. Kalimutan mo na. Dahil ito ang kaso. Itigil na natin ang pag-aaksaya ng ating mga hininga. Mula ngayon. Magkasalungat na tayo. Tara na. Pagkatapos noon. Tumalikod si Phoenix at gustong akayin ang kanyang mga nasasakupan. Pakihintay. Biglang tumawag sa kanila ang isang mature at mababang boses.